Pangaharas ang sumalubong sa resupply mission ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR sa Bajo de Masinloc sa West Philippine Sea. Ang aktibidad na ito ay naglayong makapaghatid ng tulong sa mga mangisda na apektado ng panggigipit ng Chinese Coast Guard. Yan ang ulat ni Rod Lagusad live. Rod? Naging matagumpay ang pamamahagi ng supply ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa mga Pilipinong mangingisda sa bisinidad ng Bajo de Masinloc o Panatag Shoal kahapon. Ito ay sa kabila ng mga aksyon ng China, kabilang na ang paggamit ng water cannon. Matapos ang halos buong araw na pagsasagawa ng shadowing at dangerous maneuvers nitong Biyernes, ipinakita ng China Coast Guard Vessel 3502 ang paggamit nito ng water cannon. Nang subukan ng barko ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, ang BRP Dato Bangkaya na makalapit pa sa Bajo de Masinloc o Panatag Shoal. Pasado alas 6:30 ngayon ng gabi dito sa bahagi ng Bajo de Masinloc at makikita niyo itong Chinese Coast Guard sa likod ko ay ginamit na itong water cannon. Ito ay matapos ang maghapon na pag-shadow at pagkakaroon ng dangerous maneuver dito sa barko ng BFAR, ang BRP Bangkaya, na nagsagawa ng resupply mission para sa ilang mga mangingisda na nangingisda dito sa bahagi ng Bajo de Masinloc kung saan ibinigay nga itong diesel, tubig at ilang groceries. Nakalapit na naturong BFAR vessel sa layong 14 nautical miles mula sa Bajo de Masinloc at ang paggamit ng water cannon ay tila warning o babala sa barko ng BFAR na wag nang lumapit pa. Ito'y matapos ang maghapon na iligal na aksyon ng China Coast Guard. Philippine vessel 3010, this is China Coast Guard 3502. You are approaching the critical zone of Huangyan Island of the People's Republic of China. To avoid miscalculations, please alter your course. Your unsafe maneuver and dangerous action against the government of the Philippines vessel within the Philippine Exclusive Economic Zone have been recorded and are violation of international law and Philippine national law. Stop these unsafe actions and do not interfere with this legal maritime patrol. Kasama ng makailang beses na nakatanggap ng radio challenge ang mga barko ng BFAR at pag-radio challenge naman ito sa China Coast Guard, kasabay ng pagsasagawa ng BFAR ng maritime patrol at resupply mission. Bahagi ng misyon ng BFAR ay ang matulungan ng mga mangingisda dito sa bahagi ng Bajo de Masinloc. Kasama sa kanilang ipinamamahagi ngayon ay ang diesel dito sa isa sa mga mother boat. Malaking tulong tong diesel dahil sa tulong nito ay may extend ang kanilang pangingisda dito sa West Philippine Sea. Ibig sabihin, ito'y dagdag kita. Maliban naman sa langis, meron ding tubig at grocery na malaking tulong sa kanila para mabawasan yung gastos nila sa pangingisda dito dahil meron na silang makakain at maiinom. Ito ay naisasagawa ng BFAR kahit na patuloy ang pagbabantay ng mga barko ng China. Para sa mangingisda na si Andrew, malaking tulong ito sa kanila gaya na lang ng diesel, lalo't kararating lang nila sa lugar. Yung binigay na diesel, pwede yung namin magamit pang ano-ano sa amin, pang kung baga lilipat-lipat kami ng ng lokasyon na pangisdaan. Siguro makakaabot kami ng 4 na linggo, gano'n. Kumpara noong nakakapangisda sila sa Panatag Shoal, ayon kay Roland, mas kakaunti na lang ang kanilang huli. Minsan umabot ng mga 8 tons, mga 8 tonelada po. Sa malaking bangka, 2 tonelada, hirap na. Ang mga isda na si Larry, ikunento ang kanilang karanasan nang habulin nila sila ng CCG vessel nang mapadaan malapit sa Panatag Shoal. Talaga masakit sa kalooban, sir, kasi nga po yung kahapon, yung nakarang araw na yun nahaluan ako ng nervyos, sir, dahil first time ko nakasubok ng ganun, yung daanan ka sa may harapan ng barko. Kaya ginawa ko na lang, sinunod ko na lang yung yung signal niya na magpadiretso. Para lang sa ganun iwanan na ako. Ayon sa PCG, nakapamahagi ng tulong ang BFAR sa higit 20 fishing boats sa lugar. Maliban sa mga barko ng China Coast Guard, nagsagawa rin ng pag-shadow at dangerous maneuver ang isang PLA Navy warship umaga ng Biyernes. Habang kinahapunan may pagkakataon din na sumama sa pag-shadow ang isang Chinese maritime militia vessel. Ayon sa PCG, ang aktibidad ay bilang pagsuporta sa bagong Pilipinas vision pagdating sa food security at national development. Sa kabuuan, 4 na barko ng BFAR ang kasama sa na-deploy. Ito ang BRP Dato Tamblot, BRP Dato Taradapit,
BRP Dato Bangkaya at BRP Dato Daya, kasama na mga tauhan mula sa PCG. Kaugnay nito, bago pa ang tila warning ng water cannon sa BRP Dato Bangkaya, nauna nang na-water cannon ng bahagya mag-aalas 10 ng umaga ang BRP Dato Taradapit, habang hindi naman tinamaan ng water cannon ang BRP Dato Damblot. Sa ulat ng PCG, nasa 6 na CCG vessels, 2 PLA Navy warships kasama ng namataang helicopter at maraming Chinese maritime militia vessels ang namonitor sa lugar. Pero sa kabila nito, matagumpay na naipaabot ng BIPAR sa mga mangisda ang tulong ng pamahalaan. Maan sa ulat ng PCG, sa kabila na naging agresibong aksyon ng China Coast Guard ay hindi naman nagtamo ng matinding pinsala ang BRP Dato Taradapit, ang isa sa 4 na barko ng BIPAR. Binigyang din ng PCG na nasa loob ng exclusive economic zone ang BIPAR at karapatan ng mga Pilipino na mangisda sa lugar. Kasama na rin dito ay kanilang sinabi na ito ay nakaayon sa Philippine Maritime Zones Act, UNCLOS at 2016 Arbitral Award. At yan muna ang latest mula dito sa West Philippine Sea. Maan. Maraming salamat sa iyo, Rod Lagusad. Mag-ingat kayo.